kanya. So, Yeah, ito po Mr. may Chair, higit magkaiba na po yung halaga. personal knowledge at yung kwento. Okay Hindi po. po personal Pero, knowledge yun. alright, So, I'm we're not lawyers here, so we discussing. have to make that, I am diba? not a lawyer, Mr. Chair, Yeah, pero ang but sinasabi this is a ko legal po, matter, so we have to be hindi clear lang po about ito it. legal matter, pati po para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na gusto kong pahalagahan yung sinasabi niya na Miss Apple. Yes, but Lalo Senator na Risa, Miss if I Santala, go if I here may and just say, here and say na kwento ng mga tao tungkol kay Risa, magre-react ka eh. Mr. Career Chair, to ng mga taga-DFA, hindi Mr. pwedeng Chair, chismis or no, hearsay ang gagawin natin dito. Doon ako No, I'll go there if you allow me Chair. after Mr. Hernandez. Babalikan ko sila. Na-interrupt kasi Yes. yung trend nung pagtatanong ko sa kanila. I am Hindi sorry ko kayo about interrupt that. eh. But, 1 minute suspension? Mr. One minute Chair, suspension. may I just complete para kay Miss Apple? Miss Apple, alin sa mga sinasabi mo sa Tribune ay personal knowledge mo at ilan doon ay chismis lang na napakinggan mo lang? Yung tungkol lang po kay Crisel Respicio. Ang ano yon? Yun lang ang... Yun lang po yung sinabi ko sa Daily Tribune. Yung iba naman po sumbong na po ng Kaya nga, so chismis. sumbong po. Ano kaibahan ng sumbong at saka chismis? Sumbong nangyari po talaga sa kanila. So paano alam mo na tunay na nangyari? Hindi lang po isa ang nagsabi. So 400 ang nabiktima dito lang na to. Ilan ang estimate na nabiktima sa buong Milan ng mga patronato? Sabihin mong 1,200. Kaya ba ng Congen harapin ang 1,200 na tao? Oh, so bakit kayo nagko-complain na hindi naharap personally? So hindi na, 'Di ba? Your Honor, hindi. Ang mga senador ba, hinaharap ba namin kayo lahat personally? Gusto namin. But there are 110 million Filipinos. So yun nga ang sinasabi kapag ka-chismis kasi. 'Di ba? So kung grupo-grupo yon, haharapin ng Congen yung leader ng mga grupo. Iba yung hindi inaasikaso, iba yung hindi hiniharap. Yung Secretary ba ng Justice, hinaharap ba niya lahat ng complainant? Oh, 'di ba? So, ano yung totoong sinabi nyo sa Tribune at ano hindi? So, sinabi nyo ba sa Tribune na kumikita si ano? So, may I ask Mr. Hernandez, sino Mr. Chair, sinasabi nyo na The indulgence of Senator Alan, Mr. Chair. Fine, Senator Rizzo. If I just may, gusto kong mas pahalagahan yung sinasabi ni Miss Apple sa atin mula nung nakaraang hearing na maaring hindi lahat ay personal knowledge na sinabi naman niya. Marami may mga sinabi sila na reklamo sa kanila at nirelay lamang nila. Pero ito po ay yung marami din ay masasabi nating personal knowledge na karanasan niya sa either sa sarili niya or sa mga kababayan sa Milan na nagkwento sa kanya. So, Yeah, ito po Mr. may Chair, higit magkaiba na po yung halaga. personal knowledge at yung kwento. Okay Hindi po. po personal Pero, knowledge yon. Alright, So, I'm we're not lawyers here, so we discussing. have to make that I diba? am not a lawyer, Mr. Chair, Yeah, pero ang but sinasabi this is a ko legal po, matter, so we have to be hindi clear lang po about ito it. legal matter, pati po para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na gusto kong pahalagahan yung sinasabi niya na Miss Apple. Yes, but Lalo Senator na kay Risa, Miss if I Santala, go if I here may and just say, na kwento ng mga tao tungkol kay Risa, magre-react ka eh. Mr. Career to ng mga taga-DFA, hindi Mr. pwedeng Chair, chismis or no, hearsay ang gagawin natin dito. Doon ako pinaka No, I'll go there if you So, allow me Chair, after Mr. Hernandez. Babalikan ko sila. Na-interrupt kasi yung trend nung pagtatanong ko sa kanila. I am Hindi ko sorry kayo about interrupt that. eh. But 1 minute suspension? May I just 1 minute share? suspension muna. May I just complete para kay Miss Apple? Yan ang halaga at respeto yung sinasabi ng resource person natin na hindi lamang chismis. So that was the main point of my interjection. Thank I'm you, sorry Mr. for that, Chair. Madam Chair. I'm zealous you, about Sen. DFA and Alan. GMC. I'm sorry for that. Tekato, maaaring totoo nga po na kayo po ay nakakausap ng ilang mga complainants sa inyong tanggapan. It doesn't mean na itong si Miss Apple nagsisinungaling. Kung talagang hindi niya kayo naabutan tuwing pupunta siya, then that's probably is a fact. The only way to do that, Your Honor, is for them to produce that person. Siya, Miss Apple, sinabi mo, di ba, pupunta ka sa opisina ni Mr. Cato, palaging wala siya doon at secretary na nakausap, Your Honor, hindi po ako nagsabi. Yung mga biktima po sa Milan. tayo mga victim. Opo. Sa Milan Na po. yung mga victim lumapit sa'yo. Opo, nagtanong din naman po kami sa kanila. Kasi nung pumasok po kami ng Daily Tribune, naging fair naman po kami sa pagtatanong. Kasi kung hindi nga po kami naging fair, hindi dapat na-interview si Miss Untalan.
So ibig sabihin, dalawang grupo. Yung may grupo ng mga victims na sabi mo hindi ini-entertain ni Mr. Cato at meron din grupo na nagsasabing ini-entertain sila Mr. Cato at in fact, 200 sa kanila ay natulungan na. Opo, may mga tao po nagsasabi na gano'n. Meron din po tao na nagsasabi na sekretary lang daw po na. Senator, Mr. Chairman, may I ask some questions? go ahead po. So, Mr. Chairman, may I frame muna ko yung aking concerns. But first and foremost, may I congratulate you to continue to stand up for our OFWs. And yun yung una kong concern na every time tingin natin wala nang scam, meron na naman bago. I could not forget, Mr. Chair, nung tumayo ka sa floor, nagkwekwentuhan lang tayo. And may mga governor, I think may senator pa, mayors na nagsascam tungkol sa piyesta. At sinabi mo nga, ako never ako magpapascam sa mga yan. And it happened na yung nagsascam kasi, mga pangalan at phone number. And in fact, Mr. Chair, sa akin, may naghingi ng pera, gumamit ng mga pangalan ng ambassador. Tapos yung number na nag-text sa akin, number sa New Zealand at Australia na nagsasabing sila yung ambassador na kilala ko. Buti na lang chinek ko, nasa Pilipinas na. So ang point ko lang, yes, the scams are out there. And nakakalungkot na talagang ang tina-target yung OFWs. Okay. But bakit masyado akong concerned sa nangyari dito at thankful sa chairman and of course kay Senator Risa for taking it. First, because ang target is our national treasures, the OFW. Hirap na sila, tapos ganito pa nangyayari. And just for a background, Mr. Chair, marami kasing bansa and Yusek De Vega or DFA or Yusek Olalia can correct me. Marami kasing bansa, pag nawalan ng trabaho yung OFW, they have to go home. Dito na sila kailangan mag-apply. So, nung wala pang Department of Migrant Workers, the DFA was working hard with the host countries na pwede bang may palugid kayong time pag nandyan yung mga OFW para hindi na nila kailangang umuwi. Makahanap sila ng trabaho. Ang problema, dun ngayon pumasok yung scam. So, may mga bansa na maluwag sila sa Pilipino na hindi pinapauwi right away, may mga nag-iimbento that they can, for money, get them jobs. Okay. Second, I'm very much concerned how both the Department of Foreign Affairs and Migrant Workers has handled this. You're putting all the onus on Conjen Cato when as early as August, alam nyo na lahat na meron to. And my questions will prove my point. Last 2 points, Mr. Chair. I'm also concerned whether this was a demolition job by some people in Tribune or whether this was a legitimate press freedom issue of bringing out this issue. If it was a demolition job, I will ask you questions, Ms. Fernandez, don't worry. If it was a demolition job, a PR job, bakit kayo sa DFA at migrant workers, di kayo nagsasalita para sa empleyado nyo? Oh, ngayon, kung hindi naman to demolition job, bakit nyo hindi dinidisiplina ang inyong sariling worker? Diba? Dalawa lang naman yun eh. So what's my main point? Tiwala sa gobyerno. Nawawalan yung OFW ng tiwala sa gobyerno dahil sa nangyayaring ganito eh. Dapat August solved na to eh. Kung nagpanik kayo sa DMW at DFA na may ganitong scam at tumulong kayo, tapos na to. Kung may ginawang masama si Conjen Cato, dapat tinanggal nyo na. Or, sa sunod-sunod na banat ng Tribune, nilabas nyo yung investigasyon nyo. May investigasyon naman kayo eh. Yes or no, Yusek De Vega? You have an investigation, di ba? Yes or no lang? Yes or Your no? Honor, I was there for actually it wasn't an investigation, more than a fact-finding. Oh yes. I So you had the wasn't fact finding, I yes or wasn't no? Yes. Oh, sir. and was Yusek Elmer Cato cleared? Yes or no? Sir, I was not there to accuse him of anything. No, I'm not didn't talking accuse about him. you. I'm talking about DFA. I have limited time, Yusek. So I just want a straight answer. Was he cleared or is he guilty? There is no evidence that he made money out of this thing. Okay. Or anything. It seems that well. Did he drop efforts the were- ball in the investigation? Was he on it? Ganito po nangyari po, if I may. No. Straight lang naman to eh. Kung baga sa ruling, you can submit it later. Gusto ko lang yung dulo ng ruling. So,
There's no evidence that he got any money. Yung mga sinabi niya dito kay Senator Tulfo, na as early as August, humingi ng abogado, etc. Totoo yun? Hindi. Yes. But Okay, so let me stop there. Pero wala kayong, sumagot ba kayo sa Tribune? Kinall out niyo ba yung Tribune na sinisira nila ang DFA? Hindi lang naman si Elmer ang ano eh. When I was secretary, inuutusan ko si Elmer. Elmer, pag may bumanat sa ambassador ko or sa congen ko, sagutin nyo kung tama sila. Kasi don't let it fester. Di ba? Nabubuo yung public opinion ng tao eh. So let me now go to my question. When I was secretary, we increased the legal assistance fund from 100 to 250 million pesos. And we totally changed the guidelines. Dati, kailangan may kaso na yung OFW bago mo pwede bigyan ng abogado. Under the new guidelines, when I was secretary, so old na yon dahil 2018 pa yon, nangungonsulta pa lang pwede na, di ba? And during that time, the ambassador was authorized to go ahead and get it. It was a simple text message to Yusek Sara, tapos go na. So let me ask, bakit August 30 ang request? Bakit inapprove nyo ng bakit November pa nagka-abogado? And this is, let me, preliminary question to that. Trabaho ba ng DMW ngayon yan o trabaho ng DFA? Yung magbigay ng abogado. Kaninong trabaho yon? Answer, Mr. Yusek De Vega. yes, sir. Technically, dahil OFW sila, dapat sa DMW. Okay, But DMW, bakit hindi nyo binigyan ng abogado? Ni-requestan kayo ang aga-aga pa, August 30. Your Honor, meron po. Meron po kaming hinire na abogado sa Italy at meron na po silang abogado. What nung- date, sir? The very first time we came to know of the incident, a fact-finding team was sent there and the fact-finding members hired a lawyer immediately. Your When, sir? When? Tapos pinagbibintang na, ba't ang tagal ng abogado? Ang tagal ng report eh. Baka may online, Mr. Chairman. So, Dr. Lalia, because I have limited time, I want to get to the bottom of this. The Chairman and Sen. Risa are just being gracious to me. Give me the dates. Kailan nyo nalaman na may scam at kailan kayo nakahire ng abogado? Your Honor, the team went there in second week of October. Oh, And then- August pa lang sinabi na eh. Di ba may tao naman kayo doon? Yes, Your Honor. Conjen Cato, ilan ang Pilipino sa Milan? About more than 100,000, Ilan ang Pilipino sa Italy? about 167,000. So, isa sa pinakamalaki sa Europe? Opo. Okay, Yusek Olalia, magkaibigan tayo ha, but let me be forefront dito sa hearing na to ha. Meron ba kayong senior official dun sa Italy? May labor attaché kayo nung August last year? Yes, Your Honor. Meron po. Oh. Mr. Chairman, please note, hindi alam ni Yusek na wala silang senior official doon. Kaya nagkaganito, kasi trabaho nyo yan eh. At isa sa pinakamalaki ang Pilipino sa Italy. Hindi alam ng ating mga kababayan, hindi trabaho ng congen yung issue na to. So, Miss Apple, trabaho to ng DMW. Ang problema, pag nagmamarites, kailangan mag-research. Di ba? Chat group. So let me stop at you first and go to Miss Apple.